Alam mo, Porky, Hmm, naalala ko nung bata pa ako, mahilig na ako magtatanong sa tatay ko. talaga ha? Kasi ang tatay ko noon leader ng mga politiko eh. Pag uwi niya, kinukwentuhan niya kami magkakapatid. Minsan tinanong ko siya kung ang lahat ng kwento yung nagsisimula sa once upon a time. Okay naman sabi niya. Hindi anak. Kung minsan nagsisimula rin ng if I will be elected. Tapos tinanong ko kung lahat ng tao ay takot sa dilim, lalo kung walang katabi. Anong sabi niya? Yung sabi niya, anak, hindi lahat ng tao ay takot sa dilim, kahit na nag-iisa. Yan na naman sagot mo. Eh bakit si nanay hindi makatulog kung di kayo katabi? Pare, grabe yung aksidente sa highway, no? Oo nga eh. Wala raw naligtas, kaya di unggoy lang. Oo nga, sabi nga raw. At matalino raw yung unggoy, kaya yun ang ginawang witness sa pangyayari. So, paano ba ang nangyari? Umarte yung unggoy eh. Ano raw ibig sabihin? Yung dalawang bata raw, nasa likod ng kotse, nag-aaway. At ang ingay-ingay daw. Tapos? Tapos sabi ng unggoy, Uy, ano raw yun? eh yung babae naman daw kasi, hampas ng bag na doon sa asawa niya. Tapos sabi ng unggoy uli, Uy, ano naman yun? kasi naman daw yung lalaki, lasing na lasing. Eh, nasan daw siya? Yung unggoy, Oo. Ano raw yun? siya raw nagdadrive. Kaya naman pala eh. Buisit! O Porky, lasing ka na naman kagabi ah. Oo nga eh. Naharang na naman ng mga barkada eh. Kaya sa Mulabe, alam mo na. Ah, sa Ross Boulevard? Hmm. Eh pare, magpaka-wise ka naman. Minsan-minsan, gugulangan mo naman yung mga barkada mo. Ginulangan ko na nga sila eh. Pinulangan mo? Paano? Di sa tuwing tatalikod sila. Tsaka ko binabanatan ng inom. Buisit! Chapi, ba't ka natatawa? Kasi naalala ko yung tiyahing ko eh. Sinamahan ko kahapon sa doktor. Anong nangyari? Ayun, pinaupo ng doktor, sinuri ang mata, pinaslightan, tapos may tinuro sa dingding. Anong sabi ng tiyahin mo? Eh, sabi ng tiyahing, hindi ko mabasa eh. Eh, sabi ng doktor, imposible. Malalaki ang letter nito, hindi mabasa. Anong sabi ng tiyahin mo? Eh, hindi ko talaga mabasa. Tapos marami pang tinuro yung doktor. Talaga hindi niya mabasa. Sumuko yung doktor, pare. Malabo na rin mata ng tiyahing ko. Ba't ka natatawa? Eh, sira yung doktor eh. Bakit nga? Eh, talaga namang hindi marunong bumasa yung tiyahing ko eh. Mababasa niya ba yun? Porky, tatanungin kita, paano nagkaiba ang pulubi sa politiko? Madali. Ang pulubi, ang nanghihingi ng tulong, samantalang ang politiko naman, handang tumulong. Mali. Mali, ano? Ang pulubi, kahit totoo ang sinasabi, walang maniwala. Eh, ang politiko, kahit hindi totoo ang sinasabi, lahat nakatunganga. Eh, teka, saan naman sila nagkakapareho? Saan? Ang pulubi ay walang kabahay-bahay. Ang politiko, pag napwesto, walang kabuhay-buhay. Ganon. Akala ko pagagawa mo yung TV mo kay Boy. Oo. Ba't di ka pa lumakad? Eh, naiinis pa ako dahil sa nangyari sa akin kahapon eh. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Isipin mo maglakad ako mula sa Hayalay hanggang sa Libertad. Ba't di ka sumakay? Sumakay nga ako mula sa Avenida patungong Libertad. Oh, Eh, nung sumigaw yung driver, lahat ng normal, bumaba! Eh, di kaya bumaba na ako kahit malayo pa. bakit ka bumaba? Malayo pa yung pupuntahan mo. Eh, pag sigaw niya kasi ng lahat ng normal, bumaba. Nag-iis na lang ako, naiwan ako. Lahat bumaba. Ba't ka sumabay? Sa Libertad ka pa eh. Eh, kung mapagkamali lang akong abnormal, malay ko bang normal college pala sinasabi niya? Ay, tanga. O pare, mukhang Bernie Santo ka. Wala. Hirap kasi spellingin ng babae. Bakit na naman? Kasi sabi ng misis ko, mag-family planning daw kami sa hirap ng buhay ngayon. Kaya napagkaisa naming huwag magtabi kapag ang araw may letrang S. Ano ba? Tulad ng Lunes, Oo nga, no? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ops! Walang isang linggo. Linggo nga kami nakabuhi. Teka, walang isang linggo ah. Bakit kayo nagtabi? Sunday. Chapi, alam mo ba na malaki ang pagbabago ng ating kapaligiran? Siyempre naman. Pagdating sa cultural heritage natin, pare, magaling ako dyan. Aber, tatanungan kita. Ano ang pagkakaiba ng kasal ng ating ninuno at kasal natin ngayon?
Wala bang mahirap-hirap? Ngayon na lang. Ang malaking pagkakaiba ng ikakasal noon at saka ngayon, ang ikakasal noon, naghihintay sa pagbibilog ng buwan. Yung ikakasal ngayon, naghihintay sa pagbibilog ng tiyan. Wisit! Ikaw ba pare, alam mo ang apat na dakilang monumento ng Pilipinas? Yung 4 na monumento? Simple. Paano? Monumento ni Rizal, ni Andres Bonifacio, na Magsaysay. Tsaka yung nasa UP, yung nakadipa. Alam mo ibig sabihin na? Pinag-aralan namin yan eh. Sige nga. Una, si Rizal, di ba nakaturo? Sinasabi niyang, yang mga kabataan ng pag-asa ng nating bayan. Ang galing. Si Andres Bonifacio, Aha. sa Caloocan, sumisigaw yan. Lusog mga kapatid, punitin ng sedula. Wow! Si Magsaysay, di ba't nakasaludo siya? Nasabi niya, sumasaludo ko sa ating watawat. Iba talaga. Pang-apat, yung nasa UP, yung nakadiba, yung nakahubad. Sabi niya, Diyos ko, lumabas akong hubad sa mundo, hubad din akong babalik sa inyo. Ang galing. Ang galing. Kaya lang sayang. Bakit sayang? Eh, luma na yan. Anong luma? Oh. Aber, ano ang bago? Yung sinasabi mo sa UP na nakahubad, Oh, sumisigaw yun. anong sinisigaw? Ama, ina, umalis at bumalik na sila. Subalit yaman ng bansa, pati David ko'y di nila nadala. Ganun ba yun? Si Andres Bonifacio sa Caloocan, sumisigaw din yun. Hawak ang itak. Anong sinisigaw? Hoy, huwag niyong mailalagpas-lagpas yung LRT niyan dito, tatamaan kayo. Huwag niyong isasama ako sa kalokohan ninyo. Narinig yung salitang kalokohan? Nino? Hindi magsaysay. Nakalagay yung kami sa kilay niya. Sabi, sino bang gumagawa ng kalokohan niya? Alam mo kung sino nagturo? Sino? Si Rizal, sa Luneta. Uy, anong sabi? Ayun, nagmi-meeting na naman sila. Ako po, huwag naman sana. Porky, ano na ba ang mga hobbies mo? Marami. Chess, fishing, hunting. Hunting? Marunong ka mag-hunting? Oo naman. May experience pa nga ako eh, na hindi ko makakalimutan eh. Ano yun? Kasi ba minsan nag-hunting kami mga barkada. Kasama nga namin yung mga misis namin eh. Ang galing. Bigla ba na lumapit sa akin ng misis ko, umiiyak. Oh. Baka lang mo, na-rape daw siya ng gorilla sa gubat. Ano ginawa mo? Eh, sa galit ko, dala ko sa kaliwa yung disabog ko at sa kanan naman yung garan. Pumunta ako sa gubat, nag-iisa. Hinanap ko yung gorilla. Nakita mo? Hindi nga eh. Pero nakita ko yung asawa ng gorilla. Nakaganti ako. Binaril mo? Hindi! Anong ginawa mo? Ni-rape ko rin. Di quits. Sira. Bilib ako sa chicks na nakasakay ko sa kapon sa bus. Ha? Bakit? Marunong sumagot, magalang at saka talagang formal. Formal? Paano mo naman nasabi? Kasi sumakay ako sa bus nung mula sa SM Makati, papuntang Monumento. Hindi ko napapansin bukas pala yung zipper ng pantalong ko. Jahe ka naman. Nagatiyahe. Tapos yung palang chicks, kanina pa nakatingin. Ang ganda pa naman pa. Yun yung sabi ng chick sa'yo. Sir, nakabukas po ang City Hall nyo? Sabi nga kaya. Talaga. Ginawa ko, hindi ako nagpahalata. Napahiya ako. Dahil formal yung babae, sabi ko, Miss, nakita bang sumilip si Mayor? Ano sabi ng chick? Hindi po, sir. Formal talaga. Pero, sir, nakita kong kulubot na ang dalawa niyong konsihal. Loko rin pala, no? Pare, di ba may hipag kang stewardess? Oo. Pero tinanggal na siya eh. Bakit tinanggal? Kasi minsan nagkaroon sila ng biyaheng patungong Cebu, yung bang chartered plane, puro taga-menta ng pasahero eh. Ngayon? Nung lumilipad na sila, ang gulo-gulo. Pero habang lumilipad sila nagbabasketball ang mga pasahero. Ba, delikado yun. Hindi yung ginawa ng piloto, inutusan yung hipag kong stewardess. Napatigil na naglalaro. Yan ang ginawa ng hipag mo. Di pinuntahan sila at sinabihan nagagalit ang piloto, huwag silang magulo. Minto. Hindi pa rin eh. Lalo pang gumulo. Balik uli siya sa piloto, sir. Ayaw eh. Sabi ng piloto, gawin mo magagawa mo, kung hindi, babaksak tayo. Anong ginawa ng hipag mo? Di bumalik yung hipag ko. Tapos, maya pantay na lipad ng aeroplano, tahimik na. Bumalik yung hipag ko sa piloto. Ano sabi ng piloto? Sabi ng piloto, good. Ang ginawa mo? Bakit biglang tumahimik? Di sumagot yung hipag ko. Wala, sir. Sabi ko lang, natutulog ang piloto. Sa labas sila maglaro. Chappy, balita ko mahusay na doktor ng kaibigan mo. Si Dr. Makaya sa Manilasan. Talaga, balita yan sa husay.
Bakit mo nasabi? Kasi pagka-graduate niya ng pagka-doktor, binigyan kagad siya ng kidney operation. 60 years old para yung operahan. Sabi, yung operahan? Oo! Ang dami ang nanonood Habang nag-o-opera siya, tulo ang pawis niya. Pero believe sila, wala pang 30 minutes, tapos ng operasyon. Wow, galing niya. Sigaw nga isang taong nanonood More! 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 Taranta yung kaibigan ko, more ng more O yan ang ginawa niya. Di tinuli niya. Bisit! Porky, alam mo ba ang team song ng mga ospital? Bakit? May team song ba mga ospital? Meron. Kamukha ng QI. O yan ang team song ng QI. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oo nga, no? Marami nagbublow doon O ano pa? Yung Philippine Heart Center. O anong team song nun? It's a heartache, nothing but a heartache. Oo nga, no? Yung sa mental hospital. Crazy, I'm crazy. Tama. Paano naman yung ospital na hindi inintindi ang pasyente dahil walang pambayad sa doktor at gamot? Walang pambayad na doktor at gamot? Oo. Simple. They just lie there and they die there. Patay. Mahilig ka ba sa acronyms, pare? Oo. Okay, kung talagang magaling ka at mahilig ka riyan, anong ibig sabihin ng WPD? WPD? Ah. Western Police District. Mali, hindi. Ano? WPD, walang permanenteng desisyon. Kaya ang SSS. Social Security System. Hindi. Hindi pa rin ano. Sanay na sanay sumingil. Sige, ako naman. O sige, Anong MWSS? Metropolitan Waterworks Sewerage Systems. Hindi. Ano? Mahinang water sa summer. PNB, alam mo? Alam ko yan. Ano? Palamunin ng biyanan. Hindi. Hindi. Ano? Palaging nawawala ng barya. Isa mo lang patalastas. Opo, patalastas. Narito po tayo sa isang set ng ginagawang pelikulang Patayin sa Kindat Sikirat. At kakapanayin natin ang bidang babae na si Maricel tungkol sa nagamit niyang sanitary napkin. Ang gamit ko po ay Whisper. Mura na, nakatitipid pa. Matagal ko nang gamit ng Whisper. 10 years na. Katunayan po, eto pa nga't hindi ko pa inaalis. Narito pa siya, oh. Ay, bastos. Pare, sobrang siloso ng asawa ko. Grabe. Bakit naman? May nakita lang na marka ng lipstick sa kwelyo ko May babae na raw ako. Abay, pare, paliwanagan mo. Tapos nung isang gabi, may nakita siyang buhok sa kotse. Nagalit ulit. Ipaliwanag mo. Tapos nga, wala na siyang makita ng lipstick at buhok. Galit pa rin. Ayan ang mali. Mali na yon. Bakit daw? Pati raw kalbo, pinapatulang ko. Sobra na. Bakit? Tuwan-tuwa ka, Japi? Wala. Natutuwa lang ako dahil sa barkada ko Kanino? Si Rolly. Yung si Rolly nakasama ni Sunny sa Banawe. Oo. Bakit? Kasi sinurpresa siya ng misis niya. Ano raw? 2 buwang buntis daw ang misis niya. Teka. Hindi ba bago si Rolly? Paano nangyari yun? Mabuti nga Buntis na yung misis niya bago niya nalaman baog siya. Di ba blessing yun? Ay, tama. Porque balito ako sumali daw yung maid niyo sa beauty contest TV. Oo, pare. Tinayagan namin ng misis ko Alam mo na, baka swertihin din Balita nga namin pare, marami na offer na sa unang labas pa lang na sa TV set. Para sa elimination yun. Sinabi mo pa. Ano yun? Mga TV commercial, producer o mga talent managers? Hindi. Yan yun. Mga plastic surgeon, para maritoke ang mukha niya. Pare, Oh. gusto mo contest ulit tayo. Katulad ng una, Parang yan ang balakpak. para nandiyan ang palakpak. Oo. Lagyan natin pusta. Sige. Gawin naman natin 4,000 imbis na 2,000. 4,000? Oo. Call. Call. Sige. Maestro, music. Music.